Kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Alright. But very clear, no? Okay. But in the several rounds that you had made importations for Galunggong, is it correct to say that this is only the first time that they were like the top importer? No. Or were they always the top importer? Well, during the time of President Duterte, I would have to say na marami doon sa listahan kaya hindi sila naging na botas na overcome ng iba dahil marami ako nakitang problema sa mga landed reports ng that administrations before nung panahon na yon. Just give you an example. Ang ina-allow lang namin ngayon is lahat ng in-unload sa na actual figure na in-unload sa PFDA fishery ports. Nung previous bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Alright. But very clear, no? Okay. Tingnan nyo mga kababayan, no? Itong si Tere Redon, nung panahon ni President Digong, napakasip-sip nito. Sabi pa nga doon sa kanyang speech, itong mga bagay na to ay hindi mangyayari kung wala ang ating President Rodrigo Duterte. Ngayon, dahil sa posible di umano sa pagtatakip mo itong involved na si Congressman, ang kapwa mo, si Saldico, napaubo ka sa pasabog ni D.S. Secretary Laurel. Sabi ni D.S. Secretary Laurel na di umano nag-request ng malaking alokasyon sa pag-import ng isda. Aba, Saldico, kung totoo ito tayo nagtatanong. Kung totoo ito, na pati ang pag-import ng isda, pilit mo or posibleng panghimasukan mo, ay napakawalang hiya mo talagang klaseng congressman. Na supposedly, yung trabaho mo dyan, trabaho ng mga senador, trabaho ng mga congressman, is to legislate. Gumawa kayo ng batas para sa ating mamamayang Pilipino. Pero anong ginagawa niyo dyan? Nagpapataba ng inyong mga bulsa. Kawalang hiyaan ito. Public office is a public trust. Mga kababayan, itong mga congressman na to na pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte, link nitong mga ghost project sa ating Pangulong Marcos. Napakawalang hiya. Itong si Adjo Artaide. Ang dami mong mga foreign trips. Questionable ba yung magta-travel? Hindi. Pero ang pinakamalaking question doon, kung yung ginamit mo sa pag-travel ninyo sa asawa mo si Men Mendoza, kung pera ng taong bayan ang pinaggagamit mo niyan, napakawalang hiya mo. Dapat lang singilin ka. Kasi a public office is a public trust. In every drop or every sense na winawaldas ninyo, mananagot kayo sa taong bayan. You could imagine kung itong si Saldico, kung involved ka, Saldico, kung ikaw man talaga, ikaw yung laging nababanggit itong mga contractors at even nitong itong pasabog ng mga diskaya.
kung ikaw ay sangkot nito, Saldico, and even Martin Romualdez, ay dapat talaga kasuhan kayo at makulong kayo, masampulan kayo. This is a plunder case na walang piyansa at dapat lang managot kayo at makulong kayo. Dati, kaya Napoles, 10 billion lang yung pinag-uusapan doon. Ngayon, you could imagine, hundreds, 200 billion, 400 billion. Grabe ito. Parang deja vu. Pero yung sa panahon ngayon ng Marcos administration, napakalaki nito. You could imagine for the Ghost Project, sa 50 at to 70 million na project cost. You could imagine, tinapos lang ng 15 days. Fully paid. Grabe Tapos sangkot itong mga district engineers dyan sa Bulacan. Grabe ito. This is a very, very nakakasukang corruption. Now, tapos, ngayon, ang ating presidente, tatanungin natin ano yung gagawin. Puro na lang pagtatanong. Kaya nga sabi ni Kiko Barsaga, here comes our president. Puro na lang tanong, walang sagot. Kaya nagbuo ka pa ng ICI, Independent Commission, for the investigation of this ghost project or yung flood control project mo. Nag-create ka ng independent. Tapos, itong mga member nito, posible ba? Or totoo ba talaga nagiging independent ito? Or merong political motive? Nagagamitin niya ito para sa kanyang mileage, para magiging hindi bias. Pero kung gagamitin niya itong independent commission to ipin down ang certain individual, ay mali yun. Kasi kung tutukuyin from the word itself, independent, dapat independent itong taong ito na inappoint mo, Bongbong Marcos. Balik tayo kay Saldico. Binulgar ni Secretary Laurel na itong si Saldico di umano na humingi ng pinakamalaking budget or pinakamalaking alokasyon sa pag-import ng mga isda. Pati isda, pag i-import, panghihimasukan mo. Kung totoo yan, nako, ang sarap mong murahin. Ang sarap magmura. Kung totoo yan, Saldico, umuwi ka na sa bansang Pilipinas dahil dapat managot ka kung totoo at posible itong ginawa ninyo ni Martin Romualdez. Papatawag itong si Grispo. Kasi dalawa yun sa BICAM. Representative sa Congress, itong House Speaker at itong si Saldico dati. Ngayon, sa Senate, si Senate President at si Grispo. Kasi sila yung chairman ng appropriation. Ngayon, kung totoo ito, binulgar, tingnan mo si Terry Ridon. Ang daming napaubo sa video na to. The video itself, nagsasalita. Kung anong klase ka rin, Terry Ridon, isa ka rin traidor. Manggagamit, kung yan ay totoong manggagamit ka. Bis nasa nakita namin sa video, ay talagang parang pinagtakpan mo itong si Saldico. Bakit hindi ka parang nabilaukan ka? Na kumain ka ba ng Kindiment or Bix dyan sa mo, upuan mo? Malinaw talagang harap-harapan na to yung ginagawa niyo dyan. Nakakahiya kayo, mga PI na baka walang hiya. Guys, kung kayo po'y bago lang sa ating channel, maaari ko po sana imbitahan yung masubscribe itong ating munting channel. God bless po, ingat po kayo palagi. Mahalin natin ating bansang Pilipinas.